So, hello mga kumarites. Mamamalengke tayo. Sasalang ko muna itong aking mga labahin. Ito nga pala hindi ko pa naisasayang. Kahit pa ba nila? Huwag na! Huwag na! Baho! Darling, baho. Pauwi kami ng bayan, mga kumarites. Mamamalengke. Pagka linggo, it's palengke day. Pero naalala ko may pasok na pala akong bukas. Kailangan ko magsalang ng labahin. Uniform ko lang naman ito. Para pagbalik namin mamaya, isang sampay na lang. Nakaunti lang naman ito. Nagamit tayo nito at nabigay. So, mamaya ako babalikan pagka, namin. Pagbalik namin. Nagmamadali. Kasi ba sa'yo ito? Pero pag inuman, hindi nagmamadali. Kaya kasura. Hello mga kumarites, today is palengke day. Maigin na lang mga kumarites, nakasama ko ngayon sa pamamalengke itong aking darling dahil 2 linggo nang pas. Abay, hindi ko na nga naibablog sa inyo, 2 linggo na nga akong laging commute. Ang hirap pa naman mag-video-video lalo na kapag mag-isa ka lang. Syempre wala tayong taga-bitbit, di akin lahat. Grabe mga kumarites, nagbe-breakout ako ngayon, kita nyo naman sa baba ko. Buti na lang at hindi sa pisngi at maigin na nga lang at sa baba. Pinakamahirap kasing tanggalin mga kumarites yung dark spot. Ganun daw talaga kapag ka tinatagihawat, laging in love. Hoy! Pagkaparada nga namin dito, inaamoy ko na agad itong banana Q. Sabi ko mamaya ako bibili pagkabalik namin. Meron din silang lumpiang gulay. Ang hirap din naman bitbit niyan sa loob ng palengke at mainit. Mamaya na lang tayo bibili at dito lang naman tayo nakaparada. Kasama ko nga pala yung anak ko ngayon mga kumarites dahil gustong magpagupit. Kasi mga kumarites, pipicturan sila sa ID. Sabi nung teacher, mas maganda kung bagong gupit ang ating mga estudyante. Pero sabi ko nga bago nga kami magpagupit, mamalengke nga muna kami dito sa palengke. Mahirap naman kung gupit agad, syempre kakatihin agad dyan. Maigi yung uuwi na para diretso ligo na, ganon. Kita nyo naman yung mag-amang yan, matataasan na nga ni Kurt yung kanyang ama. So ayan mga kumarites, na andito na tayo kay Namile. Unahin muna natin yung pansabinalot nilang ulam. Tinatanong ko nga itong asawa ko kung anong gusto nilang ulam. Kay Neo naman kasi dun sa pinsan niya, walang problema kahit anong ulam kinakain nun. Ito lang asawa ko medyo pihikan. Kaya ayun, si Neo wala ding magawa kasi kung ano yung ulam na gusto ng kanyang kuya, di dun siya. Pero wala namang problema sa batang yon at yun naman kahit ano kinakain. Kasi ayan, dito kami nagpunta sa manukan kasi si kuya wala pang tindang manok kaya dito kami muna bumili sa palengke. Bumili na rin ako ng pamintang durog at saka pamintang buo, wala na kasing magamit sa bahay. Katapos naman namin doon sa baboy at manok, dito naman kami nagpunta sa isdaan. Yung asawa ko na rin ang pinapili ko dahil ako naman Diyos ko, panggabi ako naman kahit anong ulam pwede sa akin. Silang dalawa lang talaga yung problema ko dahil nako, yung pang sa binalot nila yun lagi ang pinoproblema ko. Pero nung tinanong ko yung asawa ko, di yun pa din daw. Paulit-ulit na lang, ganon. Pinakasangan ko na nga din kay ate itong galunggong at wala akong pagtatapunan sa bahay. Pagkatapos naman yan, dito tayo sa suki namin sa tilapia. Bumili lang ako ng 2 malaki tapos pinagayat namin sa 3. Nakakita na nga rin ako ng asukal dito sa loob ng palengke kaya dito na rin ako bumili dahil ang lakas nga din namin sa asukal. Ginagamit namin din sa panluto at saka syempre pag nagtitimpla ng kape. Konti lang naman yung diferensya nitong puti doon sa kulay brown kaya itong puti na lang yung binili ko. Sobrang bilis talaga namin sa asukal kaya 2 tig 40 yung binili ko kay ate. Hindi pa ako makapag-grocery mga kumarites, sa totoo lang ang dami nang wala sa bahay. Ngayon pa lang tayo makakabawi ngayong abente na sahodan, yun nga lang magbabayad pa tayo ng mga bills. Dahil nung nakaraan nga na sahod, hindi tayo nakabayad kaya ngayon tayo magbabayad. Kung alam nyo lang talagang napakahirap mag-budget. Alam nyo yung araw-araw na pakiramdam na nakakatamad pumasok sa trabaho pero kailangan mong pumasok kasi nga marami tayong bayarin. Kapag ka umabsent ka naman ng umabsent, wala ka namang sasahudin. Kaysa naman nakahilata tayo sa bahay, wala namang pera doon. Kaya kahit nakakatamad pumasok sa trabaho at kahit nakakatamad bumangon sa araw-araw, yung pagising pa lang nakakatamad na. Wala tayong choice kundi magsipag kahit nakakatamad. Hindi ko naman mga kumarites pwedeng asahan yung pag-affiliate ko sa TikTok at sa aking Shopee. Doon naman kasi syempre maliit lang din ang kita. Kaya kung mapapansin nyo, mas focus pa rin ako sa trabaho ko kaysa sa pag-affiliate ko. Pero kung nasa bahay lang ako mga kumarites, pagtutuunan ko talaga ng atensyon yung aking pag-affiliate sa Shopee at
tsaka sa TikTok. Kasi alam nyo, malaki din ang kita doon ha, pagka masipag ka. So ayan mga kumarites, pagkatapos namin sa gulayan, dito naman kami pumunta sa may mga notebook dahil kailangan daw ng aking anak yung pulang notebook. Gagamitin daw nila sa school, kaya dito na lang ako bumili sa loob ng palengke. Buti na nga lang at meron dito kay kuya, 25 pesos ang isa, kaya ayan, bumili tayo. Hindi na kami nag-ikot-ikot kung ano yung unang tindahan na nakita namin na may tinda, doon na kami bumili. O diba, pa video-video lang ako kasi wala akong bitbit. Charo. Oo nga mga kumarites, wala akong bitbit niyan. Silang dalawang mag-ama yung may bitbit. Dito lang naman kami pumunta sa may loob ng Bernelli. Malapit din ito sa may Lugaw Queen. Sabi nga no, mag-ama kakain muna daw sila, kaya ayan, ako muna yung magpapagupit. Sa totoo lang mga kumarites, last week ko pa talaga gusto magpagupit dahil sobrang haba na ng buhok ko. Yun nga lang kasi mag-isa nga ako noon, maigin na lang ngayon, may kasama ako. So ayan mga kumarites, sabi nga no, nagugupit sa akin, ipareband ko na nga daw itong aking buhok dahil virgin na virgin daw. Kasi mga kumarites, virgin na talaga to kasi 2 years na nga itong hindi nare-reban. At kapag ka nagpapareband ako, hindi talaga ako nagpapakulay ng buhok mga kumarites dahil nga nakakasira ng buhok kapag ka may kulay. Pero depende naman yun sa pag-aalaga nyo kung magaling kayo mag-alaga ng buhok. Pero dahil ako nga ay tamad, hindi nga ako nagpapakulay ng buhok kasi nga kailangan talaga kapag may kulay yung buhok nyo, maalaga ka. Tapos ang pinagupit ko nga kay ate, sabi ko yun na uso nga ngayon na butterfly haircut. Tinanong lang ako ni ate kung hanggang saan yung gugupitin. Sinabi ko siguro mga lagpas hanggang balikat. At ayun, nasunod naman. Kulang na lang talaga nga sa buhok ko, reban kasi nga kita nyo naman buhaghag na buhaghag talaga. Pinipili talaga nila ako na magpareband ngayong araw. Pero sabi ko sa kana, wala pang 13 months. Charot. Alam nyo naman na kapag December marami talaga nagpapareband. Tsaka alam na alam nyo kapag may 13 month na, puro unat na yung buhok. Uy! Oo, totoo yan. Kaya inaabangan ko yung mga katrabaho ko Yung pagtanggal ng head cap, titingnan natin kung unat lahat yung buhok nila. Isa lang ang ibig sabihin nun, may 13 month na. Uy! Pagka hindi 13 month, syempre, yung iba hindi nagpapareband pagka 13 month. O pagdating ng December, bonus naman. Pero okay na din naman ako dito sa buhok ko. Nangihinayang kasi ako kung magpapareband ako tapos i-head cap lang. Sayang lang yung reband natin. Araw-araw tayo naka-head cap sa company tapos pagtanggal ng head cap may bewang na. O diba sayang. Meron naman tayo sa bahay na blower tsaka yung suklay na bilog. Ganyan kasi yung ginagawa dito sa parlor para maunat yung buhok. Wala naman tayong laging gala kaya okay na to. Mukat-mukat nyo na lang, mahaba na ulit rin ang aking buhok. Nung makakain na nga yung aking mag-ama, ito namang aking anak ang aking pinagupitan. Kita nyo naman, ang pogi. O diba, bagong gupit ang magmami. Mura lang naman mga kumarites yung gupit doon. Tig 100 lang kami nitong aking anak. Ako naman kasi hindi maselan sa gupit, basta mabawasan ang aking buhok. At nagustuhan rin naman ng aking anak yung kanyang gupit. Nandito na nga pala ulit tayo sa may pinaradahan ng tricycle. Bumili nga lang pala ako ng 2 banana Q at saka 1 lumpiang gulay. Tinatanong ko nga kasi yung aking anak kung gusto, aayaw naman. Naalala ko nga itong aking pamangkin na si Kyler, mahilig daw yun sa saging. Kaya ayan, tig-isa kami ng banana Q ni Kyler. Kasi mamayang hapon yung aking anak papunta na ulit doon sa kabila, doon sa aking biyanan. Pag nauwi ako ng bayan, naaalala ko lagi yung pasalubong. Naaalala ko si Kyler. Kasi pag si inay ay umalis at nadating, nahingi agad ng pasalubong. Ayun naman batang yun, hindi maselan sa pagkain. Kung ano yung ihayin mo doon, kinakain. Wag lang daw ang palaya. At habang nakaparada nga kami dito, binigyan ko na nga yung aking anak ng baon niya. Sabi ko, ilagay sa likod ng cellphone para hindi mawala. Ay sus, alam niyo kung anong nakita ko. Ay tingnan nyo kung anong nakalagay sa likod ng cellphone. Oo, talaga namang. Ayan daw yung picture ng kanyang crush, binigay daw nung kaibigan sa kanya. Ay saka naman walang problema sa mga crush na iyan. Basta pag-iigihin lang ang pag-aaral ha. Ayoko nang dahil sa crush na iyan ibabagsak sa school. Ay nako talaga. Mag-aasawahin ko na rin ng maaga pagka gayon. Basta yung crush na iyan inspirasyon sa pag-aaral walang problema. Ang mahalaga makakatapos ng pag-aaral. Ay kita nyo naman na kahit 22 na ako nag-asawa, isa pa lang ang anak ko. Syempre sa hirap ba naman ng buhay ngayon. Yung iba nga mga 15, 16, 17, mga nag-aanakan na, mga nagbubuntisan na. Hindi nila nalalaman ang hirap ng buhay. Akala nila pag na-inlove na, tapos pag nabuntis at nagkaanak, okay na. Diyan nyo mararanasan ang hirap pag may mga anak na kayo. Ay ang mahirap laang kapag ka nabuntis, asa pa din sa magulang, mga walang trabaho. Kaya sabi ko nga dito sa aking anak, kung mag-aasawa siya, kailangan may permanente siyang trabaho dahil siya ang bubuhay sa pamilya niya. Dahil siya ang lalaki, ang babae kahit nasa bahay lang at taga-alaga ng anak. Ay aba, kapag ka ikaw ang lalaki, hindi ka pwedeng magpabanjing-banjing. Gusto namin mga magulang na bago kayo mag-asawa, na-enjoy nyo yung mga pagkabinata nyo. Yung pag nagkatrabaho kayo, nabibili nyo yung gusto nyo. Yung as in luho kung luho bago sila mag-asawa. At least maranasan man nila yung hirap, naranasan din naman nila yung sarap ng mga binata sila, diba? Dami ko nang sinabi, nakarating na kami dito sa bahay at itong aking anak nakaligo na rin pala. At maya-maya nga nandito na nga rin si Kyle at sinundo nga silang dalawang mag-ama. Ay aba, buti na lang at kasama pala si Kyler. O diba, napaka-cute naman ng batang ari talaga. Ibinigay ko na nga rin itong banana Q sa kanya
kanya. Hindi magpapaiwan basta tumunog ang sasakyan, kabuntot lagi ng daddy niya. Bakit nga ba kinaon silang dalawa? Di syempre may session na naman sila. Minsan kasi mga kumarites, ayan, minsan magseset sila ng date, tapos ayun nga, may session sila. Sila lang naman yung magiinuman, tsaka yung ibang tiyuhin ng aking asawa. Basta ang bilin na bilin ko sa aking asawa ay wag uuwi ng hindi gapang. Charot. Alam nyo naman yung asawa kong yan, basta inuman walang pas, laging pas-pas sa inom. Nagre-reklamo sa akin, masakit daw ang bewang. Aba, ay wag kang magreklamo sa akin. Basta pag ganyan may nararamdaman ay walang reklamuhan, ano. At yun lang naman muna mga kumarites ang ating ganap. Thank you for watching. Bye!